Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page Lakay Siyasat Journal. So, tatalakayin at ibabahagi ko ngayon yung huling session ng ating paksa na Basic Fire Safety Awareness. At doon sa huling ibinahagi ko sa inyo na course of action in case of fire at basic evacuation rules, gusto ko lang ulitin na itong pamantayan na ito ay mga common yan na ginagawa. No, ito ay maaring dagdagan o maaring bawasan, depende yan sa fire safety standards or procedures ng isang establishment. May pagbabago yan definitely kasi siyempre yung building, yung establishment, hindi naman pare-parehas ang design. Doon nagbabase kasi sa ang mga property management or administrator kung ano yung standards na kanilang susundin. So, basta guys, ang tandaan natin no, pagdating sa fire safety awareness, di ba? Unang-una, nabanggit ko yung fire prevention. Nabanggit ko rin yung fire protection. Yung fire prevention, yan yung mga sistema. Di ba? Mga policy, standards, di ba? At mga diskarte na ginagawa. Yung fire protection naman, yan yung mga tao, yan yung mga gamit. No? At itong pangatlo, yung huli kong tinalakay, yung evacuation procedure, evacuation rules. Yan. Ito yung tatlo na kailangan nating tandaan kasi ito yung critical na component ng kahit anong fire safety program. At doon sa fire prevention, ulitin ko, napakahalaga yung education. At hindi lang yung firefighting team ang kailangan ma-educate bagkos lahat yan na content. Di ba? Yung empleyado, importante yan. Yung tenant, hanggat maaari nga pati customer. So, kailangan ma-educate. Then yung fire protection, ulitin natin ulit, siyempre yan yung mga gamit, mga kagamitan. Pero sayang yung mga kagamitan na yan kung hindi naman maturuan yung mga tao na gagamit. Kaya napaka-importante pa rin yung education. Ganon din dun sa evacuation rules, napaka-importante pa rin yung education. Okay? Then, karamihan ng sunog, di ba, ay nagsisimula yan or associated yan doon sa ignorance, di ba? Yung hindi kulang sa kaalaman at saka yung carelessness. Kaya nga sabi nga nila, ang pinakamataas na ng fire is cause is human error, di ba? Lahat naman ng yan, napakahalaga, kaya nga kailangan itong carelessness maiwasan, di ba? Kung hindi man totally mapigilan, at least ma-mitigate, di ba? Yung yung problema, yung potential risk na associated dito sa fire kasi siyempre aware yung mga tao. Kaya nga education napaka-importante. Dapat nga sabi nga nila proactive. Pero may nagsasabing predictive. Di ba? Itong pagiging proactive kasi it empowers tenant, employees, and so on and so forth. Di ba? Mga firefighting team na i-identify yung mga potential fire hazards. Ito na yung sinasabi natin na kung minsan predictive. Pag fire hazards, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Take preventive measures. Di ba? Yun yung pinaka-importante kasi pinakauna, huli lang talaga yung pag-responde, di ba, yung mga reactive measures. Hanggat maaari kasi pagsunog, dapat talaga preventive measures. At siyempre, kailangan ma-foster yung kultura, di ba, doon sa loob ng establishment, di ba, yung kultura ng safety, preparedness, di ba? Importante yun, maitanim sa kokote ng bawat occupant ng building. Kasi, yun nga, siyempre,
pinaka-epektibo nga yung prevention. Pag ma-identify mo na yung potential risk, alam mo na kung paano ayusin. Maganda kasi yun, wala pang problema. Magiging problema pa lang, ina-identify mo na. So, mas maganda. At panghuli, itong basic fire safety awareness, actually, regulatory requirement ito sa mga establishment. Di ba? Pero, sana hindi proper ma-practice. Isipin sana natin, lalong-lalo na yung property management na hindi sana mere compliance. Kasi ano ito, very vital part ito. Di ba? Na protektahan, di ba? Ang lives and properties ng isang establishment. No? Kasama na doon, to include is its continuity of business operations. So, alam naman natin na ang epekto ng sunog, universal yan. Di ba? Sabi nga nila, manakawan ka na nga lang. Di ba? Huwag ka lang masunugan. At saka, siyempre, maliban sa universal ito, napaka-bilis mangyari sa isang iglap lang. Nawala na sa'yo lahat. No? May ginagawa yung ibang property management dyan na insurance. Di ba? Yun yung solusyon nila. Nag-ano sila ng insurance para kahit paano makabawi. Pero aanhin mo pa kung di ba naantala na yung business operations mo dahil doon sa epekto ng sunog. Ang daming maapektuhan. Kaya kailangan talaga ito ay seryosohin ng bawat isa sa atin, di ba? Including you and I. Then let us remember that the best way to fight a fire is to prevent it from starting. Yun, paulit-ulit yung sinasabi, di ba? Doon pa lang sa pagsisimula, di ba? Mapigilan na nga natin. Kaya nga hindi nga lang proactive, dapat predictive din. Manghuhula tayo kung kuan by identifying yung potential hazards, di ba? At siyempre, hindi lang naman doon, di ba? Kaya nga napakahalaga, nabanggit ko nga yung education. Take note lang na ang education drills ay kailangan continuing and it must be a cycle. Paulit-ulit, importante kasi yun yung simulation para kasi tayo kasi, pag natutunan na natin, nagawa na natin, alam na natin. Pero, paglipas ng panahon, yes, alam natin yung theory, pero yung natin, di ba? Yung diskarte natin, yung mga action natin, kailangan yan, kailangan talagang maasa. Kaya nga dapat continuing. Sa tingin mo, ganito pala, hindi na alam, hindi na kaya ng katawan mong gawin, hindi mo na alam kung paano mo i-execute, di ba? Kaya napaka-importante itong continuing education and drills para yung kultura ng safety doon sa establishmento ay mapanatili. So, pagdating sa sunog, di ba? Stay informed, stay alert, and stay safe. So, dito na magtatapos ang ating talakayan. Hopefully, yung ating mga listeners ay may natutunan at magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Masyado kasing mahaba itong topic na ito, kaya hinati-hati natin. Kung mapanood nyo itong closing statement na ito, pwede nyo naman balikan. Nahati ito sa 5 session. Yung introduction, tapos yung mga gamit. Basta, hinati natin ito sa 5 session. At pipili nyo naman panuorin. Kapag ito lang kasi yung pinanood nyo, kulang. Mas maganda talaga pag magsimula kayo doon sa una hanggang dito sa huling session. So, hanggang sa muli.